Ang masaklap pa yung minsan yung ibang magulang, sila yung mga nagsasabi sa anak nilang mag-aral ng nursing, mag-abroad. Bakit? Para makapagpadala. Makatulong. Oo, hindi man, anong gusto mong kurso? Anong magpapasaya sa'yo? Anong gusto mong i-pursue? Hindi eh. Anak, mag-nursing ka, mag-abroad ka para naman makatulong ka na sa pamilya. Sige na, mag-nursing ka na, papaaralin ka ni tita mo para pag-graduate mo, makapagpadala ka sa amin. Tsaka sa mga pinsan mo na nangangailangan ng tulong. Alam mo, ginawa nung friend ko, sumigaw siya. Ba't di ka nalang mag-stop Oo magpadala? nga ba? Bakit nga? Kasi nga they have a guilt pag sinabi nilang hindi na nila kaya. It's like they're letting their family down. Kahit burned out na, baon ka na sa sarili mong gastos, pero bigay ka pa rin ng bigay. Sorry, hindi mo na ako makakapagpadala ngayon Nagbago ka na. Dati tumutulong ka naman. Nakalimot ka na sa pinanggalingan mo. Naka-abroad ka lang. Alam kung sino ka na. Uy, nakakaangat ka na, pautang naman. Successful ka na. Hindi ko kaya magpautang, pero kaya kita ipag-pray. Hello mga kakuda! Welcome sa Madami Akong Kuda Season 2! Kung saan lahat ng bawal pag-usapan ay lalo nating pag-uusapan! I'm Cheryl, mom, entrepreneur, and a certified overthinker. And I'm Soraya, Cheryl's new co-host and kakuda. I'm a business psychology and shadow work coach and minsan human emotional support ng mga pagod na maging girl boss kagaya nitong si Cheryl. At Kami ang magkaibigan, madaming opinion, kahit di tinatanong! Hi mga kakuda! Today's episode, pag-uusapan natin ang issue ng mga breadwinners. So, ang title ng episode natin ngayon ay, May Sweldo Ka? Congrats! May bagong ATM ang pamilya! Yung tipong nakapag-post ka lang ng win sa negosyo mo, may palibre naman. Oh my God. Pasend naman Gcash. Pag sweldo day mo, biglang may group chat ng relatives mo, nagpaplano na ng outing. At ikaw ang Oh, taya. kaya. May mga experiences ka ba na ganyan or may kilala ka bang ganun yung experience? May mga kilala. Well, I'm fortunate enough na hindi ko siya naranasan with, of course, my family, my friends. Pero may mga kilala talaga ako na ganun na ginagawa talaga silang ATM ng pamilya. Grabe. Like, OFW lalo na, di ba? Ay, oo. Actually, speaking of OFW, meron akong friend na yan yung one time nag-chat lang kami, nagkamustahan lang kami, random lang. Kinamusta ko siya. This was the time ng pandemic na nasa restaurant industry siya eh. So, pandemic, sarado 'di ba mga restaurant. Tapos OFW siya. Doon pala sa bansang pinagtatrabahuhan niya, same thing din na yung restaurant industry sarado. So, dahil breadwinner siya or siya yung nagpo-provide financially, nauobliga siyang magpadala sa parents niya, sa mga siblings niya. Lalo na pandemic, wala siyang kinikita. So, kailangan niyang humustle ng todo. To the point na nagkamustahan kami, iba yung tono niya na parang, I hate my life, nire-resent ko na yung ginagawa ko. Yung trabaho niya. Ang exact word niya sa akin, daig ko pa 3 pamilya. Oh my gosh. Pero single tong friend mo. Single! La. Oo. Sabi ko, paano mo nasabi? Kasi parang obliged ako magpadala kay ganto, kay ganyan. Tapos, problema ng relatives niya, siya din ang nagpapadala ng pera. Parang ano siya, yun nga, ATM. Na ang layo-layo niya na, pero parang ATM pa rin siya. One time, I was a witness to this Pagbaba niya ng airport, sinundo siya, sumama din ako. Sabi nung mga tita niya, uy, bili tayo ng 1 kabang bigas. Wow. Hindi yung, uy, kamusta flight? Walang kamustahan. Isang kabang bigas agad. Oo, kararating pa lang niya ng Pilipinas. Hindi pa siya nakakapag-check-in sa hotel niya. Yung mga tita niya, nanghihingi na agad ng 1 kabang bigas. Dahil siguro pagdating niya, amoy dollar. Amoy US. So, di ba grabe, no? Wala man lang like, saan mo gustong kumain, ganun. As in, pabili agad na 1 kaban ng bigas. Wala. Oh my God. Ang sakit nun. I mean, I'm imagining the feeling of Diba? your friend na excited ka umuwi. Mm. And then, as soon as you land, yun agad yung banat sa'yo. Parang gusto ko nalang bumalik abroad no? Ang sabi niya sa akin, I don't like the feeling of people asking me money kasi nagigilty ako pag di ako nagbigay. Tama. Although generous siya, gusto niya magbigay, pero ayaw niya yung hinihingan siya. Yung parang pinaprom siya na pengi naman, pengi. Hindi nga pinaprompt, nire-require eh. It's not even asking, it's like you're requiring them to buy you this stuff. Hindi lang yung mga ganyan-ganyan na ibili mo ko eh. Andyan na yung pautang. Uy, nakakaangat ka na, pautang naman. Successful ka na. Oo. Kaya alam mo, di ba, nagko-coach din ako ng freelancers. Maraming freelancers ayaw mag-post ng wins nila. Why? Ito pa, mas malala. Parang they have a fear of leveling up or scaling or earning bigger. Why?
Kasi takot sila of more responsibility for the people around them. More utang. Both ways kasi yun eh. Kung ikaw wala kang boundaries and you allow it, you're as much responsible for it, 'di ba? As them na nakakairita din na ganun. So yun, yung gagawin natin this episode, hopefully, ma-address natin yun. Unang-una, bakit may ganung pressure na hindi ko alam kung sa Pilipinas lang ha? Parang Oo so nga. far, para mga Pinoy lang yung alam kong ganun. Na ginagawang ATM, lalo na yung mga OFW nilang kamag-anak. Mga kakoda, kung may alam kayong ibang country sa Asia na ganito rin yung culture, i-comment nyo nga para ma-enlighten ka. Curious talaga ako. Oo, ako din eh. So far, tayo pa lang yung alam kong ganun. Oo. Kasi yun nga, parang it stems yung sa parang Pinoy culture, toxic culture na breadwinner culture. Na kung sino yung panganay or nakakaangat, siya dapat yung nagiging provider by default. Grabe naman, required. Kumbaga, kunyari, sa fast food, ang default na drink pag hindi ka nagsabi, Coke. Oo. Sa pamilya, default na provider, panganay. Oo. Or kung sino yung may pinakamaraming pera. Ang masakla pa yung minsan yung ibang magulang, well, nung mga generation natin, 'di ba? Sila yung mga nagsasabi sa anak nilang mag-aral ng nursing, mag-abroad. Bakit? Para makapagpadala. Makatulong. Oo, hindi man, anong gusto mong kurso? Anong magpapasaya sa'yo? Anong gusto mong i-pursue? Hindi eh. Anak, mag-nursing ka, mag-abroad ka para naman makatulong ka na sa pamilya. Oh my God, may kilala akong ganyan. Actually, nabilib ako ron sa friend ko na yon na yung parents niya, pinipilit siya mag-nursing. Height ng ano yun eh, ng mga pinapadala abroad. Oo. Ang pangarap niya is maging musician. Mm. May pangarap niya talaga, which is successful na siya ngayon. Sumakses. Oo, narinig daw, kinuwenta sa akin ng brother niya, na nung pinipilit siyang mag-nurse, ito daw ang linyahan. Uy, sige na, mag-nursing ka na, papaaralin ka ni tita mo, Mm. para pag-graduate mo, makapagpadala ka sa amin. Tsaka sa mga pinsan mo na nangangailangan ng tulong. Alam mo, ginawa nung friend ko, sumigaw siya, bakit ba? Ayoko nga eh! Gumanon siya. So, buti na lang, at an early age na like, he was like 18 years old, 17 na, magka-college pa lang na, may boundaries na siya na, Mm. ayaw niya eh. Mm-mm. Hindi porket gusto nyo, dahil pakikinabangan nyo ako balang araw, yun na yung course na kukunin ko. Literal ginagawang ATM, no? Alam mo, ang sad nun eh, na parang ginagawang insurance policy or retirement plan yung mga anak. Grabe naman sa retirement plan. Di ba parang sige, mag-abroad ka para makatulong ka, makapagpadala ka na. Kaya para pagtanda namin. Oo, ay grabe. I mean, sorry sa mga matatamaan tsaka matitrigger, but we have to call out yung ganitong culture. Oo. Na I think yung mga on the side naman of the breadwinner, kaya nila tina-tolerate or parang sige na lang kasi utang na loob. Minsan yan, bibigyan ka pa ng listahan ng magulang. Hindi to magulang ko ha. Disclaimer. Minsan may mga ibang magulang na, matapos kitang paghirapang pag-aralin, binenta ko pa yung sakahan natin. Ganyan, di ba? Yung baboy natin. They're expecting you to give back. Di ba? They're expecting you na, pagkatapos ng paghihirap ko, ROI dapat ako sa'yo. Yeah, ako din mga kakoda. I am fortunate enough sa family namin. Walang mga ganyang hanash na, ikaw, bigyan mo ng pera si ganito, ganyan. Kasi kanya-kanya kami ng life. Pero at the end of the day, pag may problema, natutulungan kami. Pero it doesn't mean for us, in our family, it doesn't mean na yung pang-araw-araw ko, uutangin ko sa pinsan ko, sa tita ko, yung ganon, sa mga taong nagpapakahirap din magtrabaho. Kasi, hindi tama. I'm sorry to be blunt, but wala ba kayong pride na hindi kayo nahihiya na umaasa kayo sa iba for even needs? Or ito na lang ito dito talaga ako na natitrigger talaga ako dito. Meron akong friend na OFW, sobrang hirap na hirap siya mag-work. And then, pag nagpapadala daw siya sa wife niya, ang gagawin lang ng wife niya, gagastusin sa pamilya ng wife, like the father, mga pamangkin, mga pinsan, ililibre, ipapang birthday. Samantalang siya, suffering from loneliness, depression, Papakahirap sa... in a foreign country, working with people na he doesn't like, padala ng padala, and then pag di nagpadala, nagtatampo pa, igi-guilt trip pa siya. So, let's be honest, kasi talagang merong guilt din sa mga breadwinners. I mean, hindi ko to naranasan, but I see it in a lot of my clients when I ask them, why don't you stop? Ba't di ka na lang mag-stop magpadala? Oo nga ba? Bakit nga? Kasi nga they have a guilt pag sinabi nilang hindi na nila kaya. It's like they're letting their family down. They're letting their parents down, their siblings down. Kahit burned out na, baon ka na sa sarili mong gastos, pero bigay ka pa rin ng bigay. May kilala nga ako, OFW siya, hinuhulugan niya yung bahay ng nanay niya, bahay ng ate niya. Tapos, imbis na parang for me, parang sana negosyo na lang binigay niya sa kanila diba? Para hindi na umaasa sa kanya. Pero parang may guilt siya na, hindi kasi inaalagaan nila yung anak kong naiwan
So, kailangan parang may gano'n na may kapalit lahat 'to, gano'n. Laging may kapalit. So, parang they stop investing in themselves. Or for example, meron akong friend na gustong-gusto niya mag-business. Hindi para lang mag-empleyado habang buhay. Gusto niya may pangarap siya sa buhay. Pero dahil kaka-provide niya sa mga tao around her, hindi niya na magawa yung mga sarili niyang plano sa buhay hanggang sa nafe-feel niya na nauubos na siya. May pangarap nga siya, may trabaho nga siya, pero wala na siyang naitatabi for herself and for her dreams. And yung business niya nauubos din. Oo, so ganun din mangyayari if ever nag-business siya, pag kumikita na yung negosyo niya, ready na yung mga kamag-anak, naka-ready na. Grabe, no? And ito pa, bukod sa guilt that breadwinners carry for saying hindi ko na kaya, kung hindi ka man mag-guilty, gagaslight ka naman ng mga kamag-anak. Ano? Sorry, hindi mo na ako makakapagpadala ngayon, Nagbago ka na. Dati tumutulong ka naman. Nakalimot ka na sa pinanggalingan mo. Naka-abroad ka lang. Kala mo kung sino ka na. Mga ganun, di ba? Yun ang tinatawag na gaslighting, guys. Kapag pinapag-guilty ka and parang biniblame ka for something na hindi mo naman talaga, yun yung intention mo or hindi mo naman kasalanan. So, pagka ganun, i-block out nyo yun. Don't believe in that na ganun ka. Hindi ka ganun. Kasi, deep down, ikaw, kailangan mo rin ng tulong, 'di ba? Lalo na yung mga OFW or kahit yung mga nandito, yung mga kilala kong freelancer, parang kahit na nandito sila, pero the fact na pagod sila, and then meron ako isang client, nagigilty siya even to spend on herself. Like, for the first time nung sinabihan ko siya na how she can overcome yung ganitong sabi ko, you start small, you start by giving to yourself. So sabi ko, ano yung baby step mo for giving to yourself? Ang una niyang pinagawa, nagpa-lashes siya. Okay. Tapos sabi ko, ano nung feeling na nagpa-lashes ka? Coach, ang sarap po, sabi niya. Tapos parang ginanahan ako mag-work, mag-show up sa live, ganun. Oo. Parang ang nangyari kasi, she was resenting her work because it was always about providing for other people. But when she started giving to herself, she was able to feel na the work now I'm doing is also for me, for things that make me happy. So, reminder lang din we're not attacking families and parents na Correct. We're just giving a voice sa mga tao na nananahimik, na hindi makapagsalita. Okay. Kung may natamaan, wala kang magagawa. Pero hindi to an attack against families or what. Pero this culture kasi has to really stop. Kailangan i-break talaga siya na Nakakaawa yung mga breadwinner. sobra. So kung ito na lang yung safe space nilang huminga, then bibigay namin sa kanila tong safe space na to, 'di ba? Huwag na lang kayo makinig kung nati-trigger kayo. Oo. Mag-ibang kayo, podcast. Yeah. A reminder ko sa lahat ng mga kakuda natin na helping is optional. Hindi niyo obligasyon magpa-birthday ng pamangkin nyo. Hindi niyo obligasyon na bayaran yung tuition ng inaanak nyo or ng anak ng kapatid nyo. It doesn't make you a bad person if you say no. It makes you a person who knows your limits. And actually, para makatulong sa kanila, if you know yung kay T. Harv Eker na 6 money jar system, ito rin yung na-advise ko sa mga clients ko na freelancers na hirap silang mag-say no or they feel guilty pero nag-overgive na. Hindi alam hanggang saan ba yung pautang ko, hanggang saan ba yung mga pautang na hindi naman bumabalik. If you follow the 6 money jar system, so there's 1 jar na 50% expenses, 1 jar for emergency savings, blah, blah, blah. Yung pinakahuling jar is give jar. Meaning, the things that you give, the gifts, the pautang na hindi na babalik, 'di ba? Even charity or tithing sa church. And usually it's at 10% or pwede mo actually babaan to 5 kung hindi pa ganun kalaki ang income. Now, let's say you earn 100,000 a month. That means you put your give jar 10,000 pesos. Now, let's say umutang si pinsan mo ng 5. 5 na lang matitira for your other give. Let's say yung nanay mo sabi, uy, birthday ni Bunso, kailangan natin ng panghanda. Hanggang 5 na lang pwede mo ibigay. Gusto mo pa mag-tithing sa church, iba-budget mo yon. Pero hindi ka pwedeng kumurot na sa iba. So, ibig sabihin, sinet mo na siya ng limit beforehand, hindi ka na magigilty. And alam ko mahirap gawin yon. So, meron ako mabibigay sa inyong linyahan para makatulong sa inyo pag may humihingi ng tulong pero hindi nyo na kaya. So, number 1, pwede mong sabihin, may mga nakabudget na kasi ako so hindi ko na kayang isingit ngayon. So, pwedeng ganun. Which is totoo naman. Naka-budget na. 10%. Naubos na. Correct. Number 2, I'm focusing on building my stability right now. Meron kasi akong pinag-i-investan. Sa susunod na lang siguro. Okay? So, medyo isa-soften nyo lang ng sa susunod. Pero yung totoo, hindi.
Okay. Ayun, yung mga boundary scripts na pwede niyo sabihin na may naka-budget na ako. I'm Hindi mo na focusing on building my stability right Yun, you're now. focusing on building your stability or hindi ka nagpapautang kasi ayaw mong ma-damage yung friendship, for Mm. example, or yung relationship with family kasi alam mong hindi na babalik yung pera. Oo. Eto natatawa nga ako, may naririnig ako, ito true story to sabi niya, "Hindi ko kayang magpautang, pero kaya kita ipag-pray." Cheesy siya, corny siya, pero natawa ako nung narinig. O tama yan mga kakuda, pag-pray nyo na lang. Pray na lang kita. Sinabi niya talaga yan. Yun yung mga examples of linyahan you can use para ma-practice nyo setting boundaries sa mga nangungutang. Oo. Then for yourself, yung 6 money jar system, just set aside 10% or even less. Then make sure to commit to what you set aside. Maganda yung sinabi mo na Money jar. money jar na naka-budget yung mga bagay-bagay na ganun. Like yung 10% or let's say 5% for giving, yun lang yung pera na willing ka or maluwag sa loob mo na mawala. Na if ever inutang sa'yo at hindi na bumalik, okay lang mawalan ka ng 5% or 10%. Kasi give siya. Kasi nakabukod na rin siya. And let's say, sumobra sa 10% yung inutang. Kukurot ka na sa emergency savings mo nun. Ikaw na yung nawawalan. Oo. Makikita mo na de-deplete yung pang-future mo na pag ikaw naman na may kailangan, pautangin ka naman ng mga yan, di ba? Syempre hindi. Siyempre hindi, kasi nga ikaw lahat eh. So, isipin mo rin talaga yung sarili mo and ano yung consequence nito in your future. Correct. Hindi naman pwede habang buhay OFW ka, di ba? Or habang buhay. Tatanda ka rin eh. Gusto mo rin mag-retire. So, Correct. paano yun? Wala kang pera. Binigay mo lahat. And ito, pinakamatinding advice, mga kakuda. Wag na wag mong ipapaalam kung kailan ang sweldo mo at kung nakuha mo na ang sweldo mo. Bakit nyo ba kasi pinapaalam kung kailan yung sweldo nyo? Private info yun eh. You don't need to explain sa kanila kung may pera ka na or bakit. Basta gusto mo lang mag-ipon. So, wag nyo na lang paalam kung nakasweldo ka na. Hindi yun pagsisinungaling. That's protecting your privacy. Oh my God, gusto ko idiin yon na wala kayong obligation na i-explain kung saan nyo igagasasin yung pera nyo. Kasi pera nyo yan. Hindi Correct. nyo kailangan ipaliwanag blow by blow account kung saan nyo gagasasin yung pera nyo. Tsaka, kung hindi nyo talaga kaya magbigay, bigyan na lang sila ng advice kung paano kumita ng pera. May experience ako dyan, ginawa ko yan. So, may isang tao noon na utang ng utang sa akin. Pa 200 ng pa 200 every week. Barya lang Oo, 200 lang naman every week. Pero nakahalata na ako. Oh. And syempre, yung 200 a week, nung time na yun work from home lang ako, nung parang di pa uso yung freelancing, maliit lang din naman sahod ko. So, pag habang tumatagal, malaki yung 200 a week. So, nung napapansin ko na chronic utanger na siya, sabi ko, gusto mo ba, mag-try kang mag-work dito sa akin kasi kailangan ko ng ganito. Kailangan ko na maglalaba for me, kailangan ko ng tagaluto, ganun. So, alam mo, pumayag siya. Binigyan ko siyang 400. So, yung 400, mas malaki na dun sa 200. Oo. And siya, nagkaroon siya ng pride na hindi na ako nangungutang. And Correct. ako, hindi sumasama loob ko. Kasi hindi naman siya nagbabayad eh. Minsan hindi siya nagbabayad. So, hindi na ngayon sumasama loob ko. And at the same time siya, na-empower ko din siya to make a living. Hindi yung umaasa lang siya sa mga tao for utang. So, pwede niyong gawin yun, empower them with sustainable solutions, bigyan niyo ng pang negosyo, pang puhunan sa negosyo. Hindi lahat ng tulong pera. Instead of utang, pwede nyo sila i-refer sa trabaho, or if you are a freelancer, pwede nyo silang turuan paunti-unti, humanap ng sarili nilang client, or if you're a business owner naman or online seller, pwede nyo silang turuan or bigyan ng advice para makapagsimula ng kahit maliit lang. Hindi porket kailangan ng tulong ng tao, kailangan pera agad. Yes, pwedeng resource, point them to a resource. Diba? ganyan. Oo. So, oo, tama yun, Cheryl, yung i-empower mo sila para hindi sila dependent sa'yo. Parang yung saying na, give a man a fish and he will eat for a day, but teach a man to fish and he will eat for a lifetime. Kasi when we do yung pautang, bigay, you're like giving a fish and every day they'll ask you for a fish. Hanggang sa maubusan ka na. Pero Correct. turuan mo silang mangisda on their own, then hindi na sila hihingi sa'yo. Although easier said than done, kasi again, breadwinners feel a lot of guilt. They carry a lot of guilt kapag tumatanggi sila or when they have to say, hindi ko na kaya. Kasi minsan yung pride nila is being a provider or they were gaslighted enough para maniwala na kasalanan yung hindi magbigay. So ito, again, it's not an attack to families or friends na ganito. We just want to empower the breadwinners na nasanay na ganito pero we want them to take their power back na pagod na sila
So, talking about the guilt, ito yung mga pwede nyong gawin para magkaroon kayo ng boundaries and to practice paunti-unti how to set boundaries sa mga taong super dependent sa inyo financially. 'Di ba kanina I shared with you mga linyahan or scripts that you can say like, may mga naka-budget na kasi ako, hindi ko kayang isingit sa ngayon, or I'm focusing on building my stability kaya may pinag-iinvestan ako, siguro sa susunod na lang. And may isa tayong friend, may suggestion din siyang script na, kunyari, nangungutang ng 5,000 pero above na yung budget mo nga, no? Pwede mo sabihin, o ito, meron akong 500, yan lang kaya ko, pero kahit wag mo nang bayaran. Yung mga ganun, mahihiya na yun usually na umutang uli. So, ang gagawin mo, yung mga scripts na yun, i-practice mo siya sa salamin or with someone na hindi ka nahihiya. Hanggang kaya mo na siyang sabihin na hindi ka nag-freeze. Kasi minsan, pag sinabi mo yun, nakaka-cringe, ganun. Practicein mo siya, kapalan mo talaga yung mukha mo kasi pera mo yan eh. Correct. Number 2, remember your goals. Yung iba kasi walang goal. Ang goal lang nila mag-provide sa family. I mean, it's one of your goals, yes, but it will cause burnout kasi walang para sa'yo eh. Tatrabaho ka lang para sa iba, magbo-burnout ka talaga. So remember your goals. Remember ano yung mga top values mo. Is it peace? Is it stability? Is it freedom? Even pleasure, 'di ba? And don't feel guilty about following your goals or prioritizing your goals. Kunyari, peace yung goal mo. Gusto mong magsolo ng bahay dahil naguguluhan ka na sa pamilya mo, 'di ba? Prioritize mo 'yun. Number 1 mong paglalaanan is yung bahay na yon over yung mga pang-birthday nila. Pautang, pa-Gcash, pasalubong, 'di ba? So, prioritize and don't feel guilty about it. So, number 3 yun, flip the guilt. Ask yourself, what will this cost me if I say yes to this? Ano mangyayari kapag oo ako ng oo dito? Ano yung mawawala sa akin? Oh, yun. 'Di ba? Kasi maraming mawawala sa'yo kapag hindi ka natutong mag-no. 'Di ba? Bukod sa pera, hindi lang pera eh, peace of mind, self-respect, mawawalan ka rin nung time in the future na, ay sana may na-build ako. Pero naubos sa mga pa-birthday, pa-lechon, pa-fiesta, Grabe. pa-utang, 'di ba? Pa-outing, ganyan. Ang sakit nun eh, yung pagtanda mo, tapos, shucks, wala akong na-build for myself. Oo. 'Di ba? Ang sakit nung pain ng regret. So, might as well tiisin nyo yung pain of saying no now. Kahit cringe, kahit nagigilty kayo, tiisin nyo kaysa yung pain of the future that you failed to build something for yourself. It's more painful, 'di ba? And lastly, number 4, have an accountability partner. So, for example, ako, accountability partner ko si She. Hindi naman sa pagpapautang, pero meron ako mga certain na mahina din yung boundaries ko. Oo. So, I ask She, tama ba itong gagawin ko? Nakakausapin ko uli si ganito. Tapos sabihin niya, tumigil ka, gaganyan siya sa akin. Yan ka na naman, wala ka na naman boundary. So, masyado kasi akong people pleaser before. So, pagdating naman sa pagpapautang, have an accountability partner. Someone who reminds you na it's okay to say no. And, you know, if people label you as, I'm sorry for the term, like madamot or bitch, Madamot. di ba? Parang bad girl, then let them, di ba? Just let them think what they want. Basta ikaw, yung importante talaga, yung peace of mind mo. At the end of the day kasi, pwede tayong tumulong without sacrificing ourselves. May paraan para tumulong na hindi ka mauubos. And may paraan na mag-build ka ng sarili mong life nang hindi rin sila masasaktan. Parang ganon. That's the boundary we're trying to build eh. Tsaka, hello, magtrabaho sila. Kaya Diba? Pakahirap ka magtrabaho. reminder, hindi ka ATM. You're a human being with needs and goals. Correct. Hindi ka ATM. Hindi masamang tumulong. Hindi rin masama mag-say no. Let's normalize saving and setting aside for yourself without the guilt. Dahil hindi naman talaga siya masama. Dahil pagtanda nyo, uugod-ugod na kayo, makakapagtrabaho pa ba kayo? And Diba? Isipin nyo. saying hindi na muna. Hindi mo naman sabing, ay hindi. Yung pagpautang, ay hindi naman ganun. Parang, hindi muna. Pwede naman ganun, di ba? Normalize natin yon. Nasasabihin lang muna natin, hindi muna without feeling guilty. Yeah, so quick recap lang mga kakuda. Pinag-usapan natin ngayon how Filipinas and other business owners and breadwinners are expected to financially support everyone. And in-unpack din natin yung mga cultural roots kung bakit ganun yung mindset ng mga tao na hindi makapag-no dahil sa utang na loob and hiya, and how they turn your success into their own solution. No? Na hindi pong natatakot kang sumakses dahil alam mong nakaabang sila, alam mong uutang sila sa'yo, 'di ba? Natatawa ako sa natatakot sumakses. Oo, may ganun talaga, Step 'di ba? by the step, Step by natatakot the sumakses. Oo. And kaya natatakot sumakses kasi
nagkakaroon ng emotional toll na the more I earn, the more I need to give. So, nagkakaroon ng burnout, emotional exhaustion, tapos ipapag-guilty ka pa, igagaslight ka. So, parang nawawala talaga yung peace of mind and yung mental health. So, hopefully, yung mga binigay namin sa inyong linyahan and scripts and strategies, even yung magkano lang dapat yung ibigay mo, is makatulong sa inyo to set boundaries without the guilt. Pinaka-important yung without the guilt. Correct. Kaya mga kakuda, kung napagod ka na mag-Gcash ka kamag-anak mo ngayong linggo, pwede mo isend tong episode na to sa friend na breadwinner din or nakakaranas ng ganitong problema. Or better yet, you can comment your own experiences sa mga social media namin like YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram. Or pwede rin kayo mag-comment sa Spotify sa episode na, ano number na ba to? Episode 7. 7. Or, you can send us Gcash to 09. Grabe, naki-Gcash ka din. Joke lang mga kakuda. So, lagi niyong iisipin, pagtanda nyo, paano kayo? Yun lang yung masasabi ko. Send this episode to a friend na makaka-relate na para kung hindi man kayo makapag-advise, parinig nyo na lang tong episode namin. Just remember, boundaries are not rebellion, they're protection. Correct. So, bye mga kakuda and salamat sa pakikinig.